ang mga nakareceive sa mga PNP. Sino mga nakareceive ng 10,000? Umamin na kayo kasi nandito, babasahin na namin. Decapia and Patrolman Matiginas. Sino si Patrolman Decapia? Nakatanggap ka ng 10,000, correct? Yes po, Your Honor. O yan, kasi umamin na kasi alam namin eh. Pinangakuha ka ng 300,000. Hindi po. Patrolman Matiginas. Patrolman Matiginas. Hasan. Nabigyan po ng 10,000 and then Asa ka? napangakuan po ng 300,000 pesos. So pinangakuha ka ng 300,000 pesos at nakakuha ka ng 10,000 pesos. Yes po, Your Honor. Nakakuha ng 300,000? Napangakuan po, Your Honor. Napangakuan. So sino nagbigay sa iyo ng 10,000? Matiginas. Si Major Quijana po, Your Honor. Decapia, sino nagbigay sa iyo ng 10,000? Your Honor, inabot na po sa akin ni Patrolman Matuginas yun. O Matiginas, sino nagabot sa iyo? Ang nagabot po sa akin, Your Honor, si Police Major Quijana po, Your Honor. Yan na. Ikaw na naman. Of course, you will deny. Correct? Talaga na hindi 27 million yon. And at the same time, I was asking you a while ago, no, that from the moment that you have not reported it in your spot report, and then you have put the amount inside the car of the head of the team, Colonel Guevara, together doon sa nagbabantay doon sa CR, sino ba yan? Ikaw ang nasa loob ng CR, di ba? Ikaw nagbantay ng pera. Opo. At kayo ang nagdala. Sabi nyo, hindi nyo dinala sa Espacio Hotel, kundi dinala nyo sa SPD. Opo. Even granting na hindi nyo dinala sa hotel. Even granting, no? From the time na dinala nyo yung pera mula doon sa 1811, papunta doon sa SPD, that is questionable. Highly questionable. So ngayon, kitang-kita na natin, diyan pa lamang, nakikita nyo na yung bulk ng pera is not 27 million. So, from the moment na dinala nyo yung pera, kung Espacio Hotel man yan, or doon man sa SPD, doon na nabawasan yung perang yan. At kung titingnan mo yung tinitingnan ko, that is more than 60 million or 50 million. 64. Kung nag-withdraw ng 64 million yung Chinese na yon, no? We are not saying that yung mga Chinese is not guilty of any crimes, no? Maaari na meron silang trafficking na ginagawa. But the fact na ginawa nyo, mali ang procedure, and that you have violated, mismo kayo mga police, you have violated the procedure natin, yung POP. Ayun ang mas nakasama sa image ng ating mga kapulisan. And that's the reason why the PNP mismo ay nandito and is supporting this hearing, because he knows that he's trying his best para mapaganda ang image ng PNP. And now you are here, di ba? Tainting the image of the PNP. Nakakadismaya lang isipin, no, na we have to go to this kind of hearing. But we have no choice. We have to make things right. At dito lamang sa nakita natin na ilalayo ko ng konti, Congressman na ako, kasi I wanted to be clear on this issue as well. Yung violation that you were saying about the poor Chinese nationals, which is the essence of your resolution. 1471 ba yan? 1471, yung resolution about the poor Chinese nationals that was arbitrarily detained for 4 days, no? Kitang-kita to sa CCTV, I was able to see it na kinakatok nila yung ano. Bakit kayo nangangatok doon sa mga ibang units doon? Sino yung mga nangangatok doon? Na hindi naman kasama sa 1811 na search warrant? Sino? Asa kamay? Kasi titignan ko pa Ang dami ng mga dokumentong to, hanapin ko pa. Naisulat ko na yun Sino mga nangangatok? Taas na kamay. Yan. Pag may tinatanong kami, umamin na kayo kasi bumulat natin pa namin ng mga dokumento, hanapin namin kayo. Huwag natin pagtagalin itong hearing na to. Sige, bakit kayo nangangatok doon na hindi naman kasama sa search warrant? Your Honor, instruction po ni PCMS, Sinong PCMS? Garcia? Garcia po. Asa si Garcia? Garcia, sino nag-utos sa'yo? Nakatok ko niya mga yan. Sir, I was commanded by Major Quijana to relay to our female operatives dahil supposedly meron daw violation ng 9238 para daw may rescue pang mga babae sa loob. Inutusan niya po ako na sabihin sa babae naming operative na katukin daw yung mga pinto. And that's the reason why itong mga nakuha nyo, kasi primarily, ilan ang tao nandun na nakita nyo sa loob? Ilang babae nandun? Out of the 7, ilan na nandun? Actual. Yung mga Yung female... nung una dumating, nakita nyo nandun ilan?
Ilan? Mga apat, Your Honor. Apat. Yes, yun And that's ang the reason why nakatok pa kayo ngayon doon. Kasi para nag-a-add pa kayo ng additional evidences. Ganun ba yun? Bale, Your Honor, nirelay ko po lang po yung order ni Major Kihana, Kiana. bakit mo in-order na katukin yung mga ibang units doon? Not in relation sa search warrant ninyo na 1811 lamang. Mr. Chair, wala po akong ino-order kay PMFC Garcia. Nakatukin po yung mga... Major Kihana, namumuro ka na. Hindi pa kami nakakapag-contempt ng pulis dito. Baka sa unang pagkakataon, gagawin namin na isang pulis, ikukulong namin dito sa kongreso ito. Maniwala ka sa akin. Kanina ka pa namumuro ka na. Ang dami mo na sinungaling na ginagawa dito. Please refrain. We're trying to ferret out the truth. No? And by doing so, ikaw ang nag-obstruct. We're trying to do our job here. Okay? So sabihin mo sa amin, bakit nag-utos ka, nakatukin yung mga yun, nakita sa CCTV, nakita doon, nangangatok yung mga tao mo, at ikaw ang namumuno doon, kasama mo si Gibara. Mr. Chair, Bakit? Mr. Chair, sinasabi ko na po yung totoo. Wala po akong inutos kay Garcia. Nakatukin po yung yung mga babae doon kasi hindi naman po yun yung namin ng search warrant. Nakita niyo yung pera, di ba? Yung 27 million, nakita mo? Sa opisina na, Mr. Chair, nung in-inventory po. Sa opisina mo na nakita yung 27 million? Nasa loob ka ng operation? Hindi mo nakita sa CR? Nakita ko po sa CR yung nakalagay sa karton. Sisinungan ka Mismo salita mo. O nakita mo ngayon, kanina hindi mo nakita, sabi mo, nakita mo na sa SPD. Ngayon, nakita mo na sa, alam mo, hanggang nagsisinungaling ka dyan, lalabas at lalabas ang totoo. Huwag kayong magsinungaling. Lumalabas ang totoo Hindi nyo kami mapapaikot dito. Mr. Chair, Sige, Congressman Akop. kung bubuhayin natin yung istorya, search warrant for firearms yun. Nakakita sila ng maraming pera, hindi nila ma-justify kung paano sila kukumpiskitin yun. So naghanap sila ng paraan. Ang ginamit nila is yung anti-trafficking. Kaso, walang mga babae na natatraffic. Naghanap sila ng babae, kaya nga nagkatok sila Lahat ng negosyoso na Chinese, pinasok. And then you filed a case against them for violation of Republic Act 9208 as amended para ma-justify ninyo yung pag-seize ninyo ng pera na hindi kasama sa search warrant. Hindi naman nyo dapat dalhin mga ngayon kung yung search warrant for the firearms lang ang gagawin ninyo Yun naman ang istorya. Now, General Mariano, you were defending a while ago na may violation ng Republic Act 9208. May I know what crime that is? Sir, it is Mr. Chairman, it is based on the report that I received from them. You answer my question. What crime is that? Human trafficking. Sir. Human trafficking. And what are its elements? You should know that before you sign yung complaint. Mr. Chairman, I did not sign the complaint. Ha? Hindi po akong pumirma ng complaint. And sino? Ikaw nag-report So naniniwala ka. Kaya kung nga tinanong kung naniniwala itong mga tao mo doon sa report mo. Mr. Chairman, it is based on all my I said earlier during my comprehensive reports, based on the reports given by the Yes, pero operating team. as the commander, naniwala ka. Based on the investigation conducted. Yan, kay Chief PNP, kung hindi ka naniniwala dyan sa report ng mga tao mo. Yes, Mr. Yes. Chairman. Yun lang ang gusto kong makuha ang sagot sa'yo. Di ba? Yes, Because Mr. I Chairman. know that you do not know anything about Republic Act 9208 as amended by 10364. Iho. Kung alam mo itong batas na ito, alam mo na nagluloko yung inyong mga tao. Dahil ang daming requirement dito Yes, Mr. Chairman. Yes. But it is not according to them. The belief na yung istorya na kaya dinastify lang ninyo yung pag-seize ninyo ng pera sa pag-file ng kasong ito. Nag-file kayo ng kaso, pero yung mga babae, kitang-kita naman sa CCTV, kinakatok nyo yung kwarto ng hindi subject ng search warrant ninyo. Yung negosyoso, yung mga tao mo, ipinasok din sa 1811. Hindi ko lang may reveal sa iyo yung aking bubuwis Andun. Paano makukuha yung mga litrato na yan? Hindi naman nanggaling kay General Artates. Yes, Mr. Chairman. But Nandun, sa lugar na yun, yung nagpadala sa akin ito.
If I may allow, Congressman Akop, to make a clarificatory question lang. Kasi you find the resolution regarding the four Chinese nationals, mga babae ito na allegedly ay victim ng human trafficking. Based on your resolution, wherein these four Chinese nationals, they have filed a complaint. Hindi sila in accordance with their story. Ang binabanggit nila is mga victims. Victims sila ng human trafficking. 'Yun ang sinasabi ng ating SPD. But in your resolution, apparently parang lumalabas na sila ay hindi biktima. Are they victims of this human trafficking, or anong alleged ng ating mga Chinese nationals that are mentioned in your resolution? According to the Chinese nationals, they denied na sila ay victims ng trafficking. Yun, Kasi may kanya-kanya silang kwarto doon sa Solimare Tower. if I may, Congressman Akop, and that's my line of questioning sana na mag-interject ako. Since na yung apat na yon, nagdi-deny sila na sila ay victim of trafficking, and you are trying to insist that sila ay rescued, anong justification yun na nakulong sila ng 4 na araw doon? General Mariano, anong justification nyo? Bakit sila 4 na araw na tumagal doon? Pero in accordance with their testimony, meron na ba testimony na sila ay hindi biktima ng human trafficking? I think, They have? I do not know if the case has been filed sa ombudsman. General Natates, meron bang kasi I read about it. Yung 4 na Chinese nationals that sinasabi nila hindi sila biktima ng human trafficking kasi doon nga sila nakatira sa iba-ibang unit eh. Kinatok lang sila, and in relation to what we have seen sa CCTV, kinatok talaga sila. So they have filed a case na sila hindi, or meron silang testimony na hindi sila biktima ng human trafficking, hindi sila biktima. These persons that were knocked at the other door filed the complaint before the ombudsman. Ayun, so meron silang pinal na case, yung 4 na mga babaeng yon, na sa istorya nyo ay biktima ng human trafficking. Kinulong ninyo ng 4 na araw doon sa SPD. Why? Why, General Mariano? Sir, based on the report submitted by the DSOU, sir, they were rescued or victim of human trafficking. And they were Okay, ang sinasabi mo, nadinig ko na kanina, biktima sila. Okay. So according to the report ng mga tao mo, biktima sila ng human trafficking. Yes, sir. So you withheld their presence in your SPD. In their office while they were validating their true identity, Mr. Chairman. Were you not able to ask them that hindi naman sila biktima ng human trafficking? Initially, Mr. Chair, yun yung nung interpreter na Yes, nag-interview sa And I kanila. want to read that. Ninyo, ano ang nag-transpire doon sa usapan? Come again, Mr. Chen. Ano nag-transpire sa usapan nung naandun na si Tony Chow ba yan? Yung interpreter, anong lumabas sa usapan nila? It was then during the times, Your Honor, kinuha ni Tony Chong yung mga personal circumstances with all the O, ayan mo na. Ano sinabi ng 4 na Chinese? Are they victims of the human trafficking? yes, based on the Sinabi nila, nagsabi sila na biktima sila? sabi ni Tony Chong, Mr. Chair. Sinabi ni Tony Chow na biktima yung 4. Yes, Mr. Chair. And that's the reason. So meron kayong affidavit or statement that was signed by them? On the later part, Your Honor, when we No, not the later part, but later part. The- Doon mismo. they refused, Nakita nyo, because they it is refused a to- follow through Sa tandaan mo, itong inyo is additional evidence to Yes, This is Mr. not based on your search warrant. And Yes, that's the reason why I'm asking this. Very crucial ang time. Nung dumating ang interpreter ng alas 12 ng tanghali ng 16 ng September at in-interview na siya ni Tony. Yes, O Mr. sinabi na nung hindi sila biktima. Nagpagawa na kayo antimano nung affidavit no na sinasabi, hindi kami biktima. Diba? Wala kayong hawak na affidavit. See, hawak. As a matter of fact, pinatagal pa ninyo. May interpreter na kayo eh. So ibig sabihin, kung may interpreter na kayo, naiintindihan nyo na kung ano sinasabi ng Chinese na mga nakakulong. Correct? Yes, Mr. Chair. Dapat hindi nyo pa pinakawalan. That is arbitrary detention. And that's the reason why they filed case against you. Dahil nandun na interpreter, noong 16 ng alas 12, wala pa kayong ginagawang affidavit. And as a matter of fact, sinabi ng NCRPO, ayaw pirmahan ng mga Chinese yung affidavit dahil hindi sila biktima ng human trafficking. Oh, checkmate. Of course, we are also human. We feel tired. Ayaw na namin mag-hearing ng mga ganito klaseng hearing eh. Kasi we're giving the chance yung PNP. They're trying to cleanse the whole organization.
Nag-usap kami ni Chief PNP, yan, sila General Natates. They want to clear. Yung hanay ninyo, si Vice Chair Bernardo, ganyan din. But andito kayo, pinahihirapan nyo ang taong bayan, pinahihirapan nyo ang bansa. Ang pangit na ng image natin, pinapapangit nyo pa. Di ba? Okay. How would you know na sila ay biktima ng trafficking when you were there? How did you know? We're basing on the statement of the housekeeper, Mr. Chair. That Sino yung housekeeper? Housekeeper nino? nung mga Chinese, Mr. Chair. Sino nga yun? I cannot recall exactly their name, Mr. Chair. I'll walk you there. Ibig mo sabihin, hindi mo alam yung what, pinaniniwala mo yung sinasabi, hindi mo man lang alam kung kinuha ang pangalan? They have executed affidavit, Mr. Chair. That Sinong affidavit? Kanino affidavit? yung mga housekeeper, Mr. Chair. Sino nga? Will you please, Mr. Chair, may I request that the affidavit mentioned by Major Guevara be submitted to this committee? So we'll be asking also the yung mga witnesses in the next hearing we'll be inviting also the three housekeepers, Liarni Luber, Richilda Morales, and Rene B. Disquipul. Ito yung mga tatlong housekeeper that allegedly well, in fact they are the witnesses. So we'll get also the affidavit coming from those people. Mr. Chair, may I continue? Yes. Mayor Guevara, Yes, Mr. Chair. you arrested these people because they were victims of trafficking and therefore somebody violated Republic Act 9208. Tama? Yes, Mr. Chair. Ngayon, naniwala ka, may kung alam mo yung elements ng batas na ito for you to be able to arrest or to detain these persons because they were alleged victims of trafficking? May No, Mr. Chair. May if you know? No, Mr. Chair. Oh, hindi mo pala alam tapos ini-implement mo. Is that the case? Do you also know that who would be the proper person who would file a complaint? Insofar as that law is concerned, do you know? No, Mr. Chair. Yes. Kasi nagpapile kayo ng reklamo, hindi man nyo pinag-aralan na kailangan na ang may complaint ay yung mga naging biktima. Yung asawa ng biktima, yung parents or legal guardians ng biktima, siblings, children. Meron ba kayo nun? None, Mr. Chair. And therefore, if you do not have any of this, na nag-file ng complaint, what you should do is you should have released these people. Would you agree? Yes, Mr. Chair. Kasi wala kayong basis na hold sila That is why you're being charged for arbitrary detention. Wala kayong legal basis na i-detain sila Walang, sino ba nag-file ng complaint? Iho. Kami, Mr. Chair. The DSOU, Mr. Chair. I beg your pardon? Yung office po namin, Mr. Chair. Ang nagreklamo? Yes, Mr. Chair. Are you on whose complaint? Kung yung pag-file nyo ng search warrant, kailangan nyo ng deponent Sino nagreklamo for trafficking? Kami, Mr. Chair. The DSOU, Mr. Chair. Ano nga ang basis mo? Hindi mo nga alam noon bago kayo pumasok doon We're only basing on, again, Mr. Chair, we're only basing on the It's statement. illegal Do you know that it is illegal? No, Mr. Chair. And you detain them at DSOU, tama? No, there's no detention facilities in Saan DSOU. nyo sila dinala muna? they just put in the conference room of the SOU office, Yes, Mr. Chair. it is detention. You deprive them of their liberty, right? No, Mr. Chair. Huh? It's just a holding office, Mr. Yes, Chair. but you deprive them of their liberty. O sige, sundan kita na hindi nga kwan. Bakit nyo dinala sa Tambo? Paranaque. The facility of my office is very small, sir, Mr. Chair, so they're not comfortable to stay in there. That's why we come up with the idea of having a good facility in the Tambo Police Station to hold them and to have them a comfortable stay, Mr. Chair. And that is where they got in contact with the lawyer. Would you know? Yes, Mr. Chair. Alam mo yun? Yes, Mr. Chair. And in spite of the fact na sinabihan na kayo ng lawyer na you're violating the law, dinitain nyo pa rin sila. You refuse to release them. In spite of the letter of the
of their attorney or counsel. Congressman, may I ask lang something, ano? Kasi parang na-confuse ako doon. Kung sila ay biktima ng human trafficking, at doon lang sila nakipag-communicate doon sa Tambo, meron silang cellphone, right? Kung biktima sila, Kinumpiscate lahat ng cellphone nila. kinumpis ka yung cellphone I nila do ng not mga know if that is victims. even reported doon sa return of the warrant. No, Mr. Chair, the only cell phone of those suspects, Mr. Chair, of the human, but for the rescued victims, Mr. Chair, they have their cell phones and everything, Mr. Chair. Sa kanilang mga statement. Langlina. Okay, sige. Ito ang sinabi sa akin. On even date, that was September 16, 2023, while I was alighting from the elevator of the 18th floor of Solimari Park Suites, Tower D, I was suddenly arrested by the police for no apparent reason. Thereafter, I was forced to go inside Unit 1811, where I was placed inside a room together with other Chinese nationals. My mobile phone was then confiscated by the police. By Huyi, on even date while I was inside my unit at Unit 1732, that was a floor lower, I heard that there were loud noises upstairs. Due to my curiosity, I went up to the 18th floor and saw a lot of guys loitering in the corridor of the said floor. They were even smiling and laughing. Suddenly, I was arrested by the police and was forced to go inside Unit 1811, where my mobile phone was confiscated from me. Lin Langping. While I was inside my unit at 1827, it's a different room, 1811, ang kwan. Playing video games on my mobile phone, I heard a continuous knocking sound on my door. After opening my door, several police officers suddenly barged in, dragged me out, and searched my unit without my consent. I was then arrested and forcibly brought inside Unit 1811. Nandun nga, may video rin ako, nag-iiyakan sila. Where I was placed in a room together with several other persons. My mobile phone was likewise confiscated by the police. On even date, kay Lee Juan, while I was inside our unit at Unit 1730, I and my boyfriend, Penke, was invited by Lin Xingji, yung subject ng search warrant, to go to his unit at Unit 1811 to drink and have a celebration. All of a sudden, at around 12:40 a.m., several persons who identified themselves as police entered 1811 and forcibly brought us in a room. Thereafter, my phone and my boyfriend's phone were also confiscated by the police. Kayo naman, huwag nyo na akong pagkuhan. SOP ninyo yun. Kinukuha nyo yung mga cellphone eh. I have had seen so many arrests made. Ang kinukuha yung cellphone. Kaya, ito yung sinasabi, Mr. Chair. So, ang sinabi nila, they were only able to contact their lawyer nung nasa Tambo substation sila. And in spite of the letters of the good attorney addressed to the district director of SPD, they still refused to release these people in spite of the fact that they do not even have any single iota of evidence na victim sila ng trafficking as required by law. Tanungin natin sila, Congressman, if I may. Hindi, tanungin mo muna, sinong kumatok? Oo nga. Kayo, sinong kumatok? Sinong nautusan na kumatok? Di ba na may umamin kanina dyan sa inyo? Kanina, si Major Garcia yun, inutusan yung sila patrolman Magi, ano? Dito kanina, may sumagot doon na sila yung kumatok, yung tatlo. Inutusan sila ni Garcia, correct? Sino yung tatlong kumatok? Tomas, tumayo kayo. Yan. Congressman, ako. Totoo lahat yung kuwan ko. It's corroborated by these people. Samantala kayo, denial lang ang inyong dahilan. Kahit na anong korte, mas paniniwalaan kami kaysa doon sa denial ninyo. Kaya if I may, Congressman ako, itatanungin ko na si Colonel Guevara, isisikaw yung head ng paano mo na-establish yung yung human trafficking doon? Wala. O kanina, he was asking, paano mo na-establish na kasi nakita mo yung pera eh. Di ba? Nakita mo yung pera, 27 million, nakita nyo, di ba? Yes, Mr. Chair. Nakita nyo. Tapos, may nagsabi sa inyo. May nagsabi. Yes, Mr. Chair. O, sino nagsabi na merong dito, merong mga prostitution, mga ganyan. It was revealed by the three housekeeper, Mr. Chair, and also with our deponent, Mr. Chair. And with that, you have decided na meron ditong, It was also corroborated with all the physical evidence like the sex toys and condoms and everything, Mr. Chair. hindi mo ko, ha? Kung may nakita ka sex toys, collaborated na yun? Or possible. Kung may nakita, possible. Yes, Ha? Mr. Chair. They just make it based And on what made you think that 27 million or 64 million, sabihin na natin 64 million, yung nakita nyo doon, additional evidence yun
for a possible crime. Paano ka nag-come out doon sa human trafficking? Considering na wala ka namang mapapatunayan na meron silang tinatawag na hiring or tinatawag na recruitment. Napatunayan mo ba na nagkakaroon ng actual recruitment yung grupong yun para i-recruit yung mga babaeng nandun? Again, Mr. Chair, We have this kind of none, Mr. wala. Chair. Wala. And at the same time, wala ka rin yung hindi mo rin alam kung sila they were coerced, they were threatened, they were deceived. Wala rin ganon. None, Mr. Chair. Yun na nga Wala kang alam na ganon. Bakit kayo nagdesisyon na merong human trafficking? Again, Mr. Chair, we're just basing on the statement of Michael Oglish and the three housekeeper, Mr. Chair. Chismis yun Hearsay. Hearsay yun. Pulis ka. Colonel ka. You should know better than us. Yes, Mr. Chair. Hearsay yun. Colonel. Yes, Mr. Chair. Anong yes, Mr. Chair? Tapos pupunta ka ng Thailand. Tapos yung pinakita yung bulto ng pera, hindi 27 million. Kitang-kita na more than 27 million. Tapos sasabihin mo ngayon, yes, Mr. Chair. Hindi sapat yung administrative cases that will be filed against you. Meron kayong culpability in relation sa criminal case that will be filed against you as well. Dahil binabanggit dito doon sa resolution ni Congressman Ako, ayan unlawful arrest, Article 269, Article 124, arbitrary detention, robbery, extortion, yun ang pinakamabigat, yung robbery. 12 years to 20 years ang aabutin nyo dito. Tanggal pa kayo sa serbisyo, hindi pa kayo makakaboto. At ang mabigat, kahihiyan sa pamilya nyo. Dito, gusto ko lamang i-confirm, papasok ko lang sandali. Kasi dito may nabasa rin ako kasi binabasa ko ngayon that yung dalawang 45 caliber ay dinidisassemble doon sa SPD. I just wanted to confirm kung totoo to. Kasi nakalagay dito si Sergeant Ruiz. So, yung dalawang caliber disassemble on September 15. Is this true? Sino si Ruiz? Is this true? Yes, Your Honor. Nakita mo yon or kasama ka na inaayos yung dalawang 45 caliber? Nautusan po mag-disassemble, Your Honor. Inutusan kayo disassemble yung Yes. dalawang 45? Yes, Your Honor. Sino nag-utos sa'yo? Police Major Quijana, Your Honor. Kayo na naman. Major Quijana. Major Quijana. Bakit mo inuutos? Sila yan. Yes, Mr. Chair. Wala po akong inuutos kay PSSG Ruiz, Mr. Chair, na mag-disassemble ng mga baril. Ilan ang nag-ayos ng dalawang caliber 45? Ilan ng mga pulis? Mr. Chair, if I may. Sige, go ahead. Ako po yung, Ako si Martin, Sergeant Martin. No, sir. Patrolman Adena, Mr. Chair. Patrolman Adena. Adena. O sige, Yes, go sir. ahead. Ako po yung kasama pong, tumuturo po kay PSSG Ruiz na i-assemble po yung, caliber 45, Mr. Chair. Sino nag-order sa'yo? Si Major Quijana. Ayan, Major Quijana. Dalawa na nagtuturo sa'yo. Baka madagdagan pa yan. Umamin ka na. Major Quijana, Yes, Mr. Chair. umamin ka na. Wala po akong inuutos na gano'n, Mr. Chair. Dalawa na nagtuturo sa iyo Sino pa ang mga nakakaalam doon sa dalawang 45 caliber na siya ring nakita in accordance with your report, no, ni General Ratates. In accordance with that report, Nainis na ako. na yun din ang sinabit doon sa inventory. Sino pa ang nakakaalam? Ayun, taas ang kamay. Mabuti, nagsasalita na kayo kasi hahanapin pa namin dito, maniwala kayo, hindi kayo makakalusot sa amin. Sino yun? Halika, magsalita ka dito. Fred, in according to the submission, meron din dito mga inopera ng pera. 10,000 pesos ang mga nakareceive sa mga PNP. Sino mga nakareceive ng 10,000? Umamin na kayo kasi nandito, babasahin na namin. Decapia and Patrolman Matiginas. Sino si Patrolman Decapia? Nakatanggap ka ng 10,000, correct? Yes po, Your Honor. O yan, kasi umamin na kasi alam namin Pinangakuha ka ng 300,000. Hindi po. Patrolman Matiginas. Patrolman Matiginas. Asan? Nabigyan po ng 10,000 and then Asa ka? napangakuha po ng 300,000 pesos. So pinangakuha ka ng 300,000 pesos at nakakuha ka ng 10,000 pesos.
Yes po, Your Honor. Nakakuha ng 300,000? Napangakuan po, Your Honor. Napangakuan. So sino ang nagbigay sa'yo ng 10,000? Matiginas. Si Major Quijana po, Your Honor. Decapia, sino nagbigay sa'yo ng 10,000? Your Honor, inabot na po sa akin ni Patrolman Matuginas yun. O Matiginas, sino ang nagabot sa'yo? Ang nagabot po sa akin, Your Honor, si Police Major Quijana po, Your Honor. Yan na. Ikaw na naman. Of course, you will deny. Correct? Mr. Chair, wala po akong pinamimigay na ganong pera. At wala ka rin pinapangako na 300,000 pesos. Yes, Mr. Chair, kaya nga po walang natupad. Sino pa ang mga nabigyan ng 10,000? Taas nyo na kamay nyo. Dalawa lang ba nabigyan ng 10,000? Parang hindi dalawa lang. Ayan. Sige. Luis, Your Honor, almost all, sir, nabigyan po. Pati po ako, sir, nabigyan po. lahat nabigyan. Ba't hindi kayo tumataas ang kamay? Lahat pala kayo nabigyan. You're all under oath. Huwag nyo kaming hayaan na mapilitan kayong makontempt lahat. Mr. Chair, pwede po bang patayuin yung naka-receive ng 10,000 pesos? Tayo, lahat ng nakatanggap. 3 counts ha. 1, 2, 3. Wala na, yan na lang. O Major Quijano, sige makapo na kayo. Nakuha na naman niya ng Major Quijano, lahat sila ng kasama mo sa operatiba nagsasabi na nakatanggap ng 10,000 mula sa iyo. Mr. Hindi Chair, mo sabihin sa akin, tatanggi mo yan eh. Ang sasabihin mo, si Matiginas ang nagbigay ng pera. Mr. Chair, pwede po natin patuyuin yung di ko po nabigyan para makita rin po natin yung side ko. Hindi, huwag mo kong tusan kung anong gagawin ko. Mr. Chair, Ang Pasensya sinasabi na po, ko, Mr. Chair. pinigyan mo. Mr. Chair, pwede bang patayuin uli yung mga naka-receive ng 10,000 pesos? Mr. Chair, tayo kayo lahat. Nung naka-receive. Tayo. Okay, one by one, Mr. Chair. Blue, sinong nagbigay sa'yo ng 10,000 pesos? Major Quijana, Your Honor. Okay, takes it. Next. Mr. Chair, Major Quijana po. Okay, next. Thank you. Next. Major Quijana po, sir. Next. Police Major Quijana po, Your Honor. Okay, thank you. Next. Major Quijano po. Next. Pinabot lang po sa akin ni Patrolman Matuginas po. Okay, thank you. Next. Binigay lang din po sa akin ng kasama ko, Your Honor. Sino yon? Sino nagbigay sa'yo? Nung kasama mo? Sergeant Rosita po. Sergeant Rosita. Where are you? Ano, sino nagbigay sa'yo? Nakaano lang po sa lamesa po sa barracks namin, yung para sa Team 1 po. Okay, kalat yung pera sa barracks niyo, ha? Next. Major Quijana po, sir. Major Quijana. You. Ayan, Major isa. Quijana. Next. Colonel Guevara po. Sergeant Guevara. Colonel Guevara. Guevara. Oh, Colonel Guevara. Magsisinungaling ka rin. Admittedly, Your Honor, I give the women's with my own money, with 5,000 each. May pera ka ba? Yes, Mr. Chair. Anong business mo? Just savings lang, Mr. Chair. Savings. I have Pautangin mo mamaya. Big time ka pala. may wife is a lawyer, Mr. Chair. So that's why. Alam mo, ang advice ni General Acop, kung magsisinungaling tayo, malapit sa katotohanan. No? Si Major Quijana, hindi na kita tatanungin kasi alam ko, i-deny uli Mr. Chair. Okay, Mr. Chair, if I may be allowed to ask questions. Mr. Chair, Okay. we Sige, before I pinatayo po natin yung before I recognize Congressman Busita, Congressman ako, please. pinatayo po natin yung mga nabigyan. Yung kayang hindi nabigyan, meron kaya? Okay, Baka so mas malaki yung natanggap nila, hindi 10,000, kaya hindi tumatayo. Yes, I agree. in accordance with the report that was submitted to us, wala naman lumalabas na nagbigyan more than 10,000. As a matter of fact, ang lumalabas is 10,000 and the 300,000 was promised but never delivered. Oh, So siguro with your request that we will be allowing those members of the operating team to stand up, yung mga hindi nabigyan ng 10,000. Okay, everybody, yung hindi nakatanggap, tayo. yung mga opisyal, maupo na kasi alam ko naman na meron kayo, iba yung inyo eh. Okay, maraming salamat po, no? Hindi, Ay, sige. No. Sige, go. Tayo pa uli. Sige, Congressman ako. ano kaya? Bakit hindi kayo nakatanggap? I have no idea, Your Honor.
And what was your participation sa operation? Your Honor, I was the former chief clerk of the DSOU. When during that operation, sir, I was not even supposed to be there, but with the request of my two boss in Tagalog, sir, sabi nila, chief clerk, sumama ka para makita mo na proper kami mag-operate. So, sige, Since matanong ako na doon, proper ba yung pag-operate ninyo? hindi, sir, malabo pa sa baw ng pusit. Thank you. Next. Sir, Next, iyo. I'm PSSG Roy Pionito, sir. Under po ako ni Captain Menes as operatives po. Kay Captain Menes po ako naka-team po. Team 1 po kami. Wala po ako nare-receive na 10,000 po galing kay Major Kiana. Hindi ko po alam, pero kasi po under po kami kay Captain Menes po eh. Kay Captain Menes po kami nagre-relay. So, walang membro ng team ni Captain Menes ang nakatanggap ng 10,000? Ayun, ano, hindi ko po wala po akong idea po. Hindi. Tinatanong ko yung mga membro ng team niya. Ako po as a team 1 po, wala po ako na-receive po. Dahil under po ako kay Captain Menes po. Mas malaki ata to. Meron pa bang baka sinolo? Mas malaki sila. Hindi ba? Pwede naman suluhin eh. You do not spread the sunshine. Wala na bang ibang membro ng team ni Captain Menes dito? Ikaw, iyo, nakatanggap ka? No, sir. No? Sa member po din ako ni Captain Menes, sir. Membro ka? Yes, sir. Yes, sir. Oh. Sino pa? Yung babae? Hindi ka rin nakatanggap? And because they are the ones protecting also the SPD in accordance with our, in accordance with our parang voting kanina, kayo yung nagsasabi na pinapaboran nyo yung desisyon ng SPD. No, Chair. Wala po kaming na-receive kasi admin personnel po kami. Chair, so wala po kaming... Excuse kayo. Pero Ayun, kanina si ano, yung, si ano to? Yung pangalan mo, yung, ano yan, De Leon? hindi. Yung dalawa na katayo. Staff Sergeant Democrito po. Si Democrito at saka si Derder. Yes, sir. Yes, sir. Yes, yan yung mga nagbibilang nung kwani, bulto-bultong pera. Kasama sa kotse, di ba? Nung sasakyan. Yes, sir. Oh, kayo Hindi kasama na, yung hindi na kami bigyan. Baka meron na sila. Hindi talaga kayo bibigyan ng 10,000. Oo. Kasi kayo kasama nung nag-deliver ng ano ng 27 million from 1811 papunta ng Espacia or SPD. SPD, yes, sir. Yes, sir. Di ba? Tama? SPD sa sabihin nyo, di ba? Oh. Kayo yung sino nag-driver? Sino nag-driver? Ay, sir. Yan. Kaya hindi kayo nakatanggap. Kasi kayo nag-drive, kayo may hawak ng 27 million, bakit pa kayo bibigyan? Correct? Yes, sir. Checkmate. Uli. Umami na kayo. Congressman Busita. Thank you, Mr. Chair. Okay, you take your seat. Thank you, sir. Mr. Chair, pwede bang malaman sino yung present custodian ng 27 million and 4.6 million pesos? Kustudyan ng Yung sa pera. 27 million lang po, Your Honor. Sino ang custodian? Ngayon, nasaan yung pera? Sa ngayon po, before po, pinaalis po sa akin yung custody, pinatransfer po kay Sir Guevara. Pero yung pera, ang pagkakalam ko po is, pinabantayan na po sa DMFB ng district na nakalagay po doon sa vault, doon sa dati naming office sa DSOE po. So ngayon po, wala na po akong idea kung nasaan na po yung pera na nakalagay po sa vault. Sinong nag-turnover? From sa akin po, pina-turn over po sa akin under the name of Police Lieutenant Colonel Guevara po. Mr. Chair, Colonel Guevara, Yes, Mr. Chair. saan mo tinon over yung 27 million pesos? The custodian initially, Mr. Chair, is Sergeant Democrito. It was then turned over to me late September, but it was only one day since I was after he turned over the custody based on the instruction of our former district director to turn over in my name. I was relieved and assigned to headquarters in CRPU, Mr. Chair. That is why it only lasts for a day. Then after my relief, it was known to me that custody it was turned over in the DMFD in the Hindi, district. from Police Staff Sergeant Democrito, tinon over sa'yo, tama? Yes, sir. At the time, I was relieved on the following day. So, sinong nag-turn over sa custodian ngayon? I give the instruction to the duty guard kasi dinudutihan po yun, sir, during the time. So sabi ko I was already relieved in this district. So it was then turned over to the DMFD, Mr. Chair.
Police Staff Sergeant Democrito. Yes, Your Honor. Nung i-turnover mo kay Colonel Guevara, yung 27 million pesos, saan nakalagay? Sa plastic bag, sa box, cartoon? Naka-box po yan, Your Honor. Okay. Colonel Guevara, tama ba? Naka-box, Mr. Chair, at sealed in the vault, Mr. Chair. Yes, Your Honor. Saan nakalagay? Naka-box po yung pera, Your Honor. And then, nilagay po namin dun sa vault po na, Saan galing yung vault? nabutan ko na lang po doon yung vault po eh. Saan? In-instruction na lang po na ipasok. Hindi, di ba? Sa DSOE po. SOU. Opo, Your Honor. Colonel Guevara, Mr. Chair, I provided the vault, Mr. Chair, for the pumili ka ng vault. Yes, Mr. Chair, because as Magkano yung vault? it was 29,000, Mr. Chair. Big time ka talaga. Ano yung dating assignment mo, by the way? I was the former deputy RCD of PRO 13, Mr. Chair. RCD. Yes, Mr. Chair. Deputy RCD. Yes, Mr. Chair. Regional Controller Division. Yes, Mr. Chair. I see. Big time ka eh. Imagine, nagbigay ka ng 5,000 from your own money. Then, bumili ka ng Bolt. 29,000 pesos. Ilang taon kang assign sa RCD? It was only 7 months, Mr. Chair. 7 years. 7 months, Mr. Chair. O bago ka na-assign ng Deputy RCD, anong assignment mo? I was a former assigned at the Civil Security Group, Mr. Chair. So, naka-vault ngayon yung 27 million. Yes, Mr. Chair. So, nasan ngayon yung sinasabi, Mr. Chair, na 4.6 million pesos? It was also in there, in the vault, Mr. Chair. Sinong naglagay doon? Ikaw din. It's the custodian, Mr. Chair. Pero tanong Yes, Mr. Congressman Busita kasi relieved na kayo, di ba? Yes, Mr. Chair. So the money are still there sa vault. Yes, Mr. Chair. Based on the last information that I got, it was all General, not It was- lattes. I see sinong somebody from the PNP. So asa na yung mga ebidensyang to? 27 million yan plus 4.6, that is 31.6. So basically malaking pera to. Nasaan to? Baka mawala na naman to. Baka pag binilang natin hindi na to 27. From 64 naging 27, pagkita natin 15 million na lang to. Anong sitwasyon ng pera? Sir, it is with the SPD battalion, sir. District battalion. So nandun sa SPG pa rin. Yes, sir. So have you seen yung Intact yung sir, yung vault. is it true na may vault na? Yes, sir. Meron. Ni-reimburse mo ba yan, Colonel Guevara? Per-receipt ka or pinare-reimburse mo or out of Yes. your own generosity? I supposed to reimburse with my former Pero wala ka pang written request for the reimbursement. wala, sir. Wala, Okay. sir. So ang tanong ko kay General Leo Ah, Francisco ba? Pespes, sir. Pespes. ano? General ano po? Pespes. Espes. Sir, yes, sir. Kasi kanina nag-uusap kami ni Congressman Akop eh. Kasi sa Hotel Espacio, according sa inyong investigation, doon nadala yung pera. Yes, sir. So, do you have a record nung Espacio Hotel? Kung sino ang nag-book doon? Or do you have an idea kung kasi may mga CCTV yan eh. Di ba? Yung hotel, meron yung mga sino ang nag-book nung room na kung saan allegedly, in accordance with your report, doon dinala. Para to have a fairness discussion. No? Sige, go ahead. Or do you have the knowledge about it? Anybody from PNP? Can we refer it, sir, to Oo, kasi in accordance na parang inilipat sa Colonel Guevara? mga bugs eh, di ba? Sir, can we refer this to Colonel Guevara, sir? Colonel, Guevara, sir. di ba? Yes. Ha? Hindi, dinidinay na nga nila yung sa Espacio Hotel eh. Ang inaano namin po, yung sa investigation nyo kasi, lumalabas doon, from the 1811, yung pera, dinala sa Espacio Hotel. Ito, nag-check-in sa Espacio to hide the money. Yun ang sinasabi sa report ninyo eh. So ang tanong ko, meron po ba kayong report or intel or whatever documents pertaining to this issue that doon tinago yung pera sa Espacio? Ay, si General Natates, baka, hindi, wag na muna, sige, go ahead. Sir, may report po kami niyan and we also have CCTV footages. Ayun, We request tanong from ko. the Espacio. Kasi kung meron kayong CCTV doon sa Espacio, ng pagpasok ng mga yan, makikita natin yan. So you have. We have, sir, nung pagpasok, pag-check-in at pag-check-out. Meron kayo nun. O. Sino may-ari ng sasakyan? Si Colonel Guevara. Colonel Guevara, ikaw may-ari ng sasakyan na sinakyan ng 27 million, correct? No, Mr. Chair. Sino may-ari? It was Major Quijana, Mr. Chair. Major Quijana. Still, you will deny that your car
entered the premises of Espacio Hotel. Kasi Yes, napatunayan namin sa susunod na hearing na nagsisinungaling ka at nakita yung sasakyan mo na pumasok doon sa Espacio Hotel. We will be citing you for contempt. Maniwala ka. Pagbalik mo dito sa susunod na hearing, ipakukulong ka namin. Tell us, pumasok ba yung kotse mo sa Espacio Hotel noong September 16? Yes or no? Yes or no? Nahirapan ka sumagot kung hindi totoo. Sabihin mo no. Kung totoo, sabihin mo yes. What? Yes or no? Mr. Chair, nangyayari na yung problema nila dun sa chat group nila na baka yung sagot nila magkabangga-bangga. Yun ang nakalagay dun sa chat group nila. Na yun ang worry nila. The second one is, Major. Yeah, mahirap sige, pa ikutin si RA. Yeah. Major, makikita namin ang video na pumasok ang sasakyan mo sa Hotel Espacio. At pag nakita namin pumasok doon, at sinasabi nyo kanina, kayo ang nakasakay sa kotse mula 1811 papunta ng SPD. At pag nakita namin sa September 16 sa video na dumating kang Espacio, sa Espacio ang sasakyan nyo, at nandito ka sa susunod na hearing, dito ka namin pakukulong. Pumasok pa ang sasakyan mo sa Espacio Hotel noong September 16. Yes or no? no, Mr. Chair. Okay. Maliwanag ang sagot, ha? Mr. Chair, Can you kindly submit to us yung video pertaining to the Espacio Hotel, no? And we will also summon the owner of the Espacio Hotel, no? Para malaman natin ang veracity ng mga information who entered, ano, doon sa area at sino ang nagbayad noong booking nila sa Espacio Hotel. Can you? Yes, Your Honor. Okay.